si Elder Eman Castillo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Siya po ang dakila sa lahat. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Buksan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 7. Basahin po natin. Next slide po. Basahin ko po. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inhiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tayo po'y magsiupo at manalangin po tayo. Panginoon, sa inyo po ang aming pagtitiwala. Salamat po sa araw na ito, ang araw ng Kapaskuhan, ang araw na ipinapahayag mo ang katotohanan ikaw ay makapangyarihan sa lahat, tapat magpakailanman, at siyang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Panginoon, sa inyo po ang pagtitiwala namin. Gamitin mo po ako bilang inyong instrumento at kasangkapan upang maipahayag ang mga katotohanan ito. Sa inyo po ang pagtitiwala namin sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, hindi natin pag-uusapan kung 3 ba, 10 o 100 yung wise men na dumalaw sa ating Panginoong Jesus. Hindi nang siya'y mismong ipinanganak, kundi nang siya'y makauwi na sa kanilang tahanan. Hindi natin alam kung ilan. Ang alam natin, sinamba siya at hinandugan. Hindi din natin pag-uusapan sa umagang ito kung sakay ba sa asno o sa kamelyo o lakad lang ba talaga si Jose at Maria mula Nazaret hanggang Bethlehem. Hindi natin alam. Ang maliwanag, nakarating sila. At hindi din natin pag-uusapan kung ito bang December 25 ay ito ba yung mismong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung aralin natin cultural background, historical context, biblical perspective, alam nating hindi. Pero ang maliwanag, ipinanganak ang tagapagligtas. We have this kind of tendency po na nagpo-focus tayo sa maliliit na detalye ng Pasko kung saan nagiging secular tayo, nagiging sentimental na sa atin, traditional na lang sa atin ang pagdiriwang ng Pasko. Itutuon po natin ang ating atensyon sa kung ano ang mahalagang detalye ng Pasko. At ipinapahayag ng Pasko ang katotohanan, ang katibayan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang kayang pumantay sa Kanya. Siya ang Diyos na Diyos ng sangnilikha. Siya din ang tapat na Diyos magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman, siya ay tapat. At kahuli-hulihan po, pa-next slide po. Ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Simulan po natin. Ayan. Ang Diyos ay makapangyarihan at higit sa lahat ng nilikha. Ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ang nagkaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ko po nabasa kanina ng unang talata. Basahin ko po ulit. Lucas, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 3. Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto, ni Caesar Augustus,
na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Quirinius, ang governor ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Kung inyo pong mapapansin sa unang 3 talata na ito, next slide po. Yung unang 3 talata na ito, si Lucas po ang may pinakamasinsin, detalyadong account pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya sinabi niya dun sa Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4, ito ay upang pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa mga katotohanan ng kaganapan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Si Lucas po ay nagsimula sa mga katotohanan at ito po'y tunay na nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. At kung mapapansin niyo po, hindi siya nagsimula ng once upon a time, in the far, far away land. Ito ay isang pangyayaring totoo, hindi alamat, hindi mitolohiya, o hindi kwentong barbero lang. Para patibayin na ito ay nanaganap noong panahon, sinabi ni Apostol Lucas kung ano ang nangyayari nung panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito ay nagkaroon ng census. Ang census po ay may 2 layunin para sa isang imperyo na nananakop. Una po, para sa military purpose. Para alam nila kung gaano yung depensa nila kung sakaling magkaroon ng giyera. Pero for this context po, ang census ay iniutos upang magkaroon ng taxation. Upang ang Imperyong Romano, alam nila kung gaano yung kakamkami nilang kayamanan sa mga nasasakupan nilang bansa. Hindi po ba? Sa unang araw pa lang ng Pasko, ang hangad na ng tao ay ang magkamero ng higit sa kailangan. Sa unang araw pa lang ng Pasko, hinahangad na ng tao ang bagay ng material, kung saan hindi ito ang kailanman naging diwa ng Pasko, mga kapatid. Kung akala natin yung Pasko ay para mas magkameron tayo ng magkameron, diyan tayo dapat mapaalalahanan. Para mas pagtibayin pa kung bakit ito totoong nangyari, sinabi ni Apostol Lucas, sino ang nag-utos? Ito ay si Emperador Augusto. Noong panahon na si Quirinius ang governor ng Syria. Both of them po ay military personnel with charismatic style of leadership, with both of them being a champion. Madami silang mga gerang inilaban at ipinanalo. Kung kaya, nalagay sila sa mga political na posisyon. And in their mind, talagang unbeatable ang Roma. Walang kayang pumantay sa Roma. Pagdating sa land property, nasasakupan ng Roma mula Great Britain hanggang Africa. And for us to have better context, yung kanila pong advancement pagdating sa infrastructure projects, pagdating sa mga ports, sa mga roads, talagang sila ang nangunguna. Kaya nga po naririnig natin yung katagang all roads lead to Rome. Bukod pa dyan, napaka-systematical na din pagdating nila sa taxation, sa currency, at saka po sa mga batas. At pagdating naman po sa military defense, they have 25 to 30 legions consisting of 6,000 soldiers. Madami na yon. Kayang-kayang sakupin ang mga bansang mahihina at maliliit. In their mind, sinong makapangyarihan? Sila. In their mind, they have all the power. They have all the authority. Pero ito ay maliit na parte lang ng mas malaking katotohanan na ang Diyos pa din ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos pa din ang dapat kilalaning may
kalooban, may kapamahalaan sa lahat sa atin. Ito ang unang punto ng araw ng Kapaskuhan. Kilalanin natin na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya na Diyos na nagtatanggal sa mga nasa posisyon. So dapat nating tanungin ang ating sarili. Sino ang kinikilala kong makapangyarihan sa lahat? Sino ang kinikilala kong Diyos? Just to share lang po itong isang superhero character. Yan, medyo maliit. Paborito po ito ng isa kong anak. Kilala niyo agad siya kapag nakita niyo lagi siyang naka-green. During the first time na inassemble yung mga superhero sa battle sa New York, nagkaroon si Incredible Hulk at saka si Loki ng argument. Actually, nakita na ni Loki kung gaano lakas ni Hulk eh. So, para lang ma-intimidate si Hulk, sinigawan niya si Hulk. Sabi niya, tama na! Creature ka lang. Diyos ako. Hindi mo ako mabubuli. And very iconic to, ang ginawa ni Hulk, sinugod niya si Loki, hinila yung paa, ginawang parang laruan, binarug-barug. And ang sabi ni Hulk, puny God. Isang mahinang Diyos. Sa atin sa umagang ito, nais ko pong ipahayag na kung hindi ang Diyos ang kinikilala nating Diyos, puny God, a weak God. Sino ba ang Diyos natin? Sino ba ang makapangyarihan sa atin? Presidente ba? Presidente ba ng mayamang bansa? O baka, kinilala na nating Diyos ang ating sarili? Hindi man, kaya ko to, I have all the resources. Hindi man, kaya ko to, I have all the health capacity. Walang hindi ko kaya. Kapatid, ngayong araw ng Pasko, hayag na makapangyarihan ng Diyos at ginamit niyang instrumento, si Sir Augustus, si Quirinius, upang mangyari ang kanyang kalooban. Siya na Diyos na tagapaglikha, siya na Diyos na kayang magligtas ng napakaliit na bayan laban sa nang aalipin at makapangyarihang bansa. Siya na Diyos na nagtatalaga ng propeta, hari, hukom. Siya na Diyos na sinusunod ng alon at bagyo. Siya na Diyos na may hawak ng buhay at ng kamatayan. Siya na Diyos na kinatatakutan ng kahit anong demonyo. Siya na Diyos na sinasamba natin sa umagang ito. Siya na Diyos na sentro ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Ang nagpapahayag sa atin na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Christ the Savior is born. In human history, Jesus Christ is the full authority, full power, and full glory para ipamalas sa sangkatauhan at sa sangnilikha. For the Roman Empire, ang ginagawa nilang Diyos-Diyosan si Caesar Augustus. Yung Augustus po is a divine name, divine title. Pero sa totoo, walang kayang ihambing sa Diyos. Walang kayang pumantay sa Diyos. Walang kayang ikumpara ni isa sa atin, ni gatiting sa atin. Wala tayo sa makapangyarihan at napakataas na Diyos. And when we proclaim Christ the Savior is born, we are not simply remembering the moment in Bethlehem. We are declaring the arrival of the true eternal Son of God, Jesus Christ, who stepped into humanity with full power, full authority, and full glory. Dadako po tayo sa pangalawang puntos. Ang katapatan ng Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Naririnig natin yung katagang, kapit ka sa malakas. O sige, pagpalagay, kapit ka dun sa matapat.
Pero ulitin ko po, ito po ay napakaliit lang na katotohanan sa mas malaking sumasakop na katotohanan na tayo ay hawak-hawak, tangan-tangan, at hindi kailanman binibitawan ng Diyos na tapat magpakailanman. At napakasarap isipin, napakasarap damahin na ang ating kaligtasan ay biyaya niya. Hindi ito dahil sa ating husay, sa ating galing, o sa ating pong pagpupursige. At naniniwala po akong sasang-ayon kayo sa katotohanan, buti na lang. Ang Diyos na nagligtas sa atin, siya din ang Diyos na nag-iingat ng ating kaligtasan. Hindi tayo ang nakakapit sa Kanya. Kasi kung tayo ang nakakapit sa Kanya, hindi kailanman tayo masasabing tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Sabi po sa sumunod na mga talata, next slide po. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Next slide po. Base po sa pagsusuri, aabuti ng 150 kilometro ang layo ng Nazareth hanggang Bethlehem. Comparatively, Santo Tomas, Batangas hanggang Clark, Pampanga. O kaya Taal hanggang Santo Tomas. 3 balik. Malayo, ano po? Papatanong ako, bakit hindi bago maglakbay ipinanganak ang Mesyas? Bakit hindi habang naglalakbay? Bakit hindi pagkatapos ng pagpapatala? May layunin ng Diyos. May pinapahayag ang Diyos. Next slide po. Ang kapanganakan ng Mesyas sa Bethlehem ay nagpapahayag ng napakaraming propesiyang natupad mula sa Old Testament. Ito ay ang katuparan that He is born of a woman. He is the seed of Abraham, the promised Lamb of God. He is from the tribe of Judah. He came from the David's throne. He was born in Bethlehem. It is with announced as good news. Nag-awitan ng anghel. He became the light to the Gentiles. The kings will bring gifts, and He is a Nazarene. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus sa Bethlehem ay isang katibayan at hayag na katapatan ng Diyos mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Si Maria po at Jose ay galing sa salinlahi ni David. Kung kaya kailanman, hindi na mawawala ang kaharian sa lipi ni David. Siya din po ay mula sa lipi ni Abraham. Siya ay he came from the tribe of Judah. At ito ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tapat ang Diyos, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa mga panahon na akala natin ay nag-iisa tayo. Tapat ang Diyos sa panahong akala natin ay hindi na natin kayang lagpasan ng napakalaking mga problema o suliranin o pagsubok sa buhay. Tapat ang Diyos sa mga panahong akala natin ay hindi tayo mahalaga. Tapat ang Diyos dahil tapat siya. At ang kanyang katapatan ay hindi nakabase sa atin pong performance. Hindi ito nakabase sa atin po. Ang kanyang katapatan ay nakabase sa kanyang pagiging Diyos. Dahil siya'y tapat, maaasahan natin at mapagkakatiwalaan na sa darating na mga panahon, kailanman hindi niya tayo pababayaan, iiwanan o bibitawan man. Ang nakakabahala po na pagpapahayag sa katapatan ng Diyos.
baka po gamitin natin to bilang lisensya upang mas lalo tayong gumawa ng mga hindi kalugod-lugod sa Kanya. Baka gawin na nating theme song yung His Mercy is More sa side na, malaki pala yung biyaya at awa ng Diyos eh. Eh di lalo ko pang pagpupursigihan ng paggawa ng mali, ang paggawa ng mga makasalanang bagay. Kapatid, dahil tapat ang Diyos, ang tama at ang tugon sa katapatan ng Diyos ay ang pagiging tapat din sa Kanya. Ang paglilingkod sa Kanya. Ang pagtugon sa tawag ng pagbabalik loob sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wag na wag po nating gagamitin bilang lisensya sa paggawa ng mali ang katapatan at kabutihan ng ating Diyos. Una, tapat na Diyos. Una po ay makapangyarihan ng Diyos sa kahit anong sanlilikha sa bawat salinlahi sa sanglibutan. Pangalawa po, ang Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. At panghuli po mga kapatid, ang kaligtasan, ang Diyos ang nagkaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Next slide. Ang sabsaban, manger, ngab-ngaban, kainan ng mga hayop. Dito ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Next slide po. Naghanap ako ng reference kung magkano ba yung aabuti ng isang crib para naman may maayos na hihigaan ang bata sa kanyang unang gabi. Abuti ng 5,000 kung may Shopee po kayo. At nakita ko po ito kay Camille, nakita ko ito sa kapatid ko, nakita ko po ito sa bawat mga magulang. Nagagawa at gagawa tayo ng paraan para may maayos at angkop nahihigaan ng bata sa kanyang unang gabi dito sa mundo. Pero ang ating Panginoong Hesus, with all the accomplishments, with all the great deeds, with all the miraculous works, with all His faithfulness, He has all the right para po dumating sa mundo with grandeur entrance. Pero pinili niya ang magpakababa, magpakumbaba, magkatawang tao. Mula sa manger hanggang sa cross, ipinapahayag na ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, He came to serve and not to be served. He came to seek and save the lost. At ito po ang mensahe ng Kapaskuhan. Ang kaligtasang kaloob sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa salita ng Diyos, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus. Bagamat nasaan yun ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuhang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ang pagpapakababa po ng Diyos ay hindi po natin gaanong naiintindihan. Hindi natin gaanong fully na ko-comprehend sa laki ng katotohanan na ito na para bang talaga bang ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos ay magkakatawang tao. Kung kaya po may mga sekta na sa paglapastangan nila ng pangalan ng Panginoong Hesus, ginagawa nilang si Jesus ay tao lang.
Si Jesus ay propeta lang. Kahit anong gawin ng mga sekta na yan, hindi mababali ang katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao at ang ating Panginoong Jesus ay nagpakumbaba. Somehow illustrated, siguro po yung ating recent Christmas fellowship. Di ba tayo ay nagkainan dito sa labas? Tayo ay nagsalo-salo. Isipin niyo po kung nung December 21, dumating ang presidente ng Pilipinas. Tapos, nakikain siya sa atin. Baka sabihin ng iba, uy, ayos ang presidente, nagpakababa, kumain, kasalo ang mga nasasakupan niya. Pero hindi pa din po doon nakuha kung gaanong pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa totoo, maraming pipila, sisilip, kakamay para makita lamang ang presidente ng Pilipinas. Meron pa ding special na atensyon, meron pa ding special na binigay para sa tao na yon. Pero ang ating Panginoong Hesus, nagpakababa siya. He became nothing so we can have everything. Kung kaya niyo pong tanggapin ang Diyos na nagkatawang langaw o nagkatawang ipis, na napakababa, binaba niya ang kanyang sarili to the point ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ano ang tugon natin? Pride? Self-entitlement? Self-glorification? Hindi po yan ang nais ng Diyos ngayong araw ng Kapaskuhan. Hindi kailanman ininais ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na tayo ay ang mas maangat, tayo ang mas maparangalan. Ang nais po ng Diyos ngayong araw ng Kapaskuhan, kilalanin natin ang pagliligtas na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil ang husay mo, hindi dahil ang galing mo, kundi dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Ngayon na ang araw ng kaligtasan, mga kapatid, mga kaibigan, mga panauhin. Come, now is the time to have salvation of Jesus Christ. Kanina po inawit natin yung Come All Ye Faithful. Ngayon may isang version po na i-introduce yung worship team. Come All Ye Unfaithful. Come All Ye who are weak and unstable. Come, know that you are not alone. Come, barren and waiting ones, weary of praying. See what your God has done. Christ is born. Ngayon na yung araw na pagsasantabi na ang ating sarili tanggalin natin bilang pinakamataas o pinakasentro ng buhay o sentro ng mundong ito. Ngayon na ang pagkilala na ang Diyos ay ang ating kaligtasan at hindi niya lang tayo niligtas sa tiyak na kapahamakan, sa ating mga kasalanan, sa kamatayan, iniligtas din tayo ng Diyos sa ating mga sarili. Iniligtas ka ng Diyos sa kung gaano kabulok. Niligtas ako ng Diyos kung gaano ako kabaho sa harap niya. Kung paano ako hindi karapat-dapat sa Kanya. Kung paano hindi ako kalugod-lugod sa Kanya. Ni maglingkod man lang sa Kanya. Iniligtas tayo ng Diyos. At ito ang Kanyang paanyaya. The message of the Christmas is repentance. Come, all ye unfaithful one. Let me end po. May isang kabataan na nagbigay ng isang Christmas card sa isang mama. Doon sa first page, nakalagay, next slide po, etong mga mama na to. Many men wanted to be God. A Pharaoh, Soviet leader, European communist leader, yung mga yan. Kahit anong kulto, ang laging pundasyon yan, ang leader na nagnanais na mapangunahan at maproklama na siya ang Diyos. Many men wanted to be God. Yan yung first page. Ito yung next page. But there's only one God who became a man. There's only one man who died for your sins.
who rose again. There's only one. Para po maklasify na napakainam ng regalo na matatanggap, 3 pong aspeto. Una, ito ay napakalaking halaga. Talagang pinagsikapan, pinagtinipid ang husto para maibigay yung pinakamahalaga, pinakamalaking halaga. Pangalawa, para masabing napakainam ng regalo na yan, ito ay mula sa taong napakalapit sa atin. Sang taong, bagamat napakasikat, ay pinili na tayo ay bigyan ng regalo. Patatlo po, ito ang pinakakailangan natin. At sa tatlong yan ang pinaka-description po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Butas, mababaw, kulang ang mensahe na ito kung hindi ko po ipapahayag sa inyo na maaaring meron pa rin sa atin na hindi po nakakakilala sa Diyos. Na sa tagal ng dumadalo sa iglesia na ito, wala pa ding personal na relasyon sa Kanya. Para bang isang regalo na nakatingin ka lang. Hindi mo, na-appreciate mo, ayos, ang ganda. Pero hindi mo tinatanggap, hindi mo kinikilala, hindi mo inaaming kailangan mo ng regalo na to. At ito po ang mensahe ng Kapaskuhan. Magbalik loob tayo sa Diyos, kilalanin ang Kanyang pagliligtas, at itigil natin ang paggawa ng kung anong mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Now is the time of salvation. Come, all ye unfaithful one. Come, those who are weak. Come, because the Lord Jesus Christ is born. Siya ang gumawa sa Kanyang makapangyarihan at sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kaligtasan ng daan upang tayong lahat ay maligtas. Purihin ng Diyos sa katotohanan ng kapahayagan at sa katibayan ng Kanyang mga pangako. Tayo po ay magsitayo bilang pagwawakas. Panginoon, salamat po sa yaman ng iyong pong pag-ibig. Salamat po sa kadakilaan ng iyong pong mga salita, sa kadakilaan ng ginawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Magpakahayag ka po sa bawat isa sa amin na kahit anong gawa namin, Panginoon, at ano pong pagsusumikap namin, ikaw pa rin ang dapat kilalaning makapangyarihan sa lahat. Ikaw pa rin, Panginoon, ang pinakamataas sa lahat. At bagamat ikaw, O Diyos, ay mataas, pinili mong magpakumbaba upang kami, Panginoon, ay maligtas. Upang kami, Panginoon, ay makamta namin ang pinakakailangan namin sa buhay namin hanggang sa kamatayan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tapat ka noon at ngayon at magpakailanman. At ang bawat isa ay nararapat lang kilalanin ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos na nagkatawang tao. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nagbabago sa lahat. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Mangyari nawa ang kalooban mo sa bawat buhay namin. Purihin ka. Maraming salamat po sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Siya po ay ating awitan. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, you know you're not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary and praying. What your God has done. Let's sing it. Christ is